Hi! Kamusta mga ka-OA? And welcome back to my travel vlog! Wala na masyadong intro-intro at arte-arte. Rektahan na! Eto na mga ka-OA, ang Cordillera Adventure Part 2, Paasak! Charis! Previously, dito nga pala kami sa Victory Liner nag-book. First class, yan, may lounge sila. Sana all. Ang gago na kasama ko. Okay. Ayun, inabutan na kami ng Julanis. Welcome to Baguio City! Hello! Okay. Ganda ng hallway, di ba? May sarili siyang router sa room, guys. So, mabilis ng internet at makakapag-work from home kayo. Tapos, ba't tinanggal? Ano yan? May sabati talaga ang tunga-tunga mo, tol. Ayun. At dahil umulan na naman, guys, hindi kami nakapaggala. Pero okay lang, guys. Kung ganito naman kasi rin at napakakalmado, sobrang marirelax ka naman talaga. Para akong inaalon, nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Tama na emote, girl. Ligo-ligo din. Go! Ang dahil wala ng ulan. Tara, gumala na tayo. Let's go! 2,000 years later. Kasi gusto ko pagkata. Apa no, tama po. For the video na naman po tayo. Ang tagal po kasi namin nag-antay doon sa taas. At wala po kaming masakyan, mga kaibigan, for today's video. Buti na lang po, present po si Sir Chat. Konting chika minute, ganyan. Dahil madalang nga talaga, or wala pala talaga masakyan, guys. Nag-offer sila na atid kami sa bayan kasi mag-withdraw na lang kami. At ayun na nga. Ipinasyal na rin kami, guys! Uy, walang bayad ang tour na to, ha? Wala ko nakitang galang accident. Yun na yung gusto ko bawal. Ito daw yung coffee shop na maganda ang view sa likod. So, bukod daw sa Starbucks, maganda din daw dyan magkape-kape. Ganun. Guys, ang ganda talaga ng nature. Promise. Ito yung pwede kang mag-glamping. Lakas mo ka wrong turn, te!
Tapos habang nagka-camping kayo sa gabi, magkukwento kayo nakakatao, tapos mag-ghost hunting kayo, tapos yung paparamdam. Napaka-OA. Kinini niya. Sa mga susunod. Sa bagay, madami pa rin. Ayun po, isa bistro. Sana. Ang ganda naman dito. Totoo guys, ang ganda. Bukod sa malamig, napakaganda ng view dito. Guys, imagine ninyo, maglalakad kayo dito tapos gabi. Ang sarap mag-road trip. Guys, pansin nyo, nakababa yung window. So, sobrang lamig dito sa Baguio City. Guys, hindi mo na kailangan mag-aircon sa kotse. Ganun. Uy! Napaka-OA. Kaya lalakarin nyo lang from Tongking ka kayo dito. Tapos, saan aakyat yan? Ang bango ah. OA? 11 minutes later. Magbawas tayo ng kasalanan. Ang Our Lady of Lourdes Grotto ay isang Catholic shrine na matatagpuan sa Mirador Hill sa Baguio City. Itinayo noong 1913 mula sa limestone. Meron ding chapel sa tabi ng grotto na open to public anytime. Ang sculpture nilikha ng sikat na artist na si Isabelo Tampinco gamit ang polychromed molave. Maraming turista ang dumadagsa dahil sa view ng Baguio mula sa itaas ng grotto. Para marating mo ang grotto, kailangan mo umakyat ng isang hagdan na may 252 steps na tumagal ng 5 taon upang makumpleto. A few inches later. Welcome to Mirador Heritage and Eco Park. Chares! Oh my God, guys! Hindi talaga ako makahiga. Guys, sobrang ganda. Eh, si Akla di nagbabasa, oh. Tuloy pa rin yan. Sige, push mo yan, te. Alam mo yung parang cotton candy yung clouds, guys. Tento to, na-miss ka ba o hinihika ka? Anong ginagawa mo? Girl, tinatawag ka na. Ayo, sorry. Na-excite lang. Hindi na nagbasa. Hindi nga! Weh, nabasa mo tayo, nagbida-bida ka lang. So, ito na nga yun, guys.
talaga? Sure kayo? Nakapunta na kayo doon? Hindi, ayoko kasi si Chad. Ako ayoko talagang pumasok. Ayaw mo talaga? Hindi talaga ako. Hindi ka naman po makakapasok sa loob. Oo, nakapunta ka. Kasi alam ko may permit din yun. Or ewan ko, hindi ko alam. Sweet niya na eh. Doon tayong picture. Doon tayo sa diplomat mag-picture dalawa. Five minutes later. Oh my God, diplomat na. Magkano? Sige, park na tayo. Diyan na, ma'am. Para Hindi naman, mabilis lang naman. Diyan lang kami kasi. Ayaw po talaga ni Madam bumaba ng diplomat, guys. Para hindi kayo magbayad. Basta baba lang kayo doon. Tapos, Diyan lang kami sa baba. okay. Balikan niyo kami. Sige, sige. Okay. Mabilis na, titignan ko lang. Doon po yung Dito. Ilan po sila na? Dalawa. 20 lang po. 20 daw isa. And, Dalawa 20 na po yun. dalawa 20 na. Papasok dito. Kahit saan sir dyan, wag lang sa loob ng building. Pero ako mag-picture lang, gano'n pa rin. Pwede naman ako umikot, di ba? Kasi vlog ko. Thank you. Sa'yo ba? Ha? Ito po sir. Thank you po. Thank you sir. Thank you po. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, guys, paminsan-minsan or mas madalas sa minsan, nakakaramdam ako or nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nasa lahi po yata namin. Hindi lang ako, pati mga pinsan ko ay malalakas ang tinatawag na sixth sense or kilala bilang third eye. Sa part na to, guys, hindi ako magka-cut. Tuloy-tuloy lang yung raw video. Para dun sa mga hindi pa nakakarating dito, makita nyo kahit papano yung kabuuan ng labas ng Diplomat Hotel. Ikaw mag-gano, Andre. Ikaw mag-gano. Pasok mo. No, kaya ka. Takot din siya eh. Huwag ka maingay. Nagawa mo dyan, te. Pasintabi po sa mga nanananghalian. Ayun na. At talagang dito ka pa umutot, ana. Si Dora the Explorer. Let's go! Dora, Dora, Dora the Explorer! Dora! Ayun na po si Dora. De, sarado nga daw. Ito na, ikot tayo. Pupunta ka pa ba doon? Hindi na, alam mo ganap yun. Ano pag nilusot kong gano'n sa loob to? So may biglang kumuha ng Ate, cellphone. tandaan mo, i-edit ko yan. Takot yarn. Medyo maraming tao, guys. Kaya hindi masyadong nakakatakot. Itutok mo doon sa mga window. Kasi i-vlog ko nga. Oh, ikaw mag-ano? Malay ko ba kung gusto mo po? Maganda ba kuha mo pa ikot? Sa'yo na ko din eh. So guys, nakarating na ako dito. Wala naman ako masyadong maramdaman. Kaba lang. Pero yung totoo, guys, takot na talaga ako. Kaba lang kasi siguro morning. Kaya daylight pa kaya wala akong masyadong ma-feel. So, yun na. Oh. Dito, guys, medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Kaya hindi ako sumama, kaya din lumapit agad doon sa gate. Wait.
So, yun yung nakikita nila minsan. Yun siya. Drawing na lang yan. Wala namang masyado, guys. Morning, maaga pa kaya wala masyado. Hindi mo siya ganun kabigat. Siguro pag gabi, baka. Dito ka nga sa may gate, pumasok ka. So guys, papasok tayo sa may gate na lang. Dito na lang ako, diba? Wag na tayong lumapit, diba? Hindi ko kaya, sir. Kino-convince ko matapang ako, guys. Promise. Hindi. Aldrin. Ilalapit mo yung camera. Ikaw, ilapit mo lang yung camera. Say bye to the rain. Cocoa. Aldrin, mo basta sir. Pero feeling ko, inaaliw niya lang sarili niya kasi siguro may nararamdaman na rin siya. Guys, ito na ako na caught off guard. Wala nang warning, kayo na lang bahalang tumingin. Actually, nung in-edit ko na to, nagdadasal talaga ako. So, ang kwento kasi niyan guys, napansin ko na parang mayroon gumagalaw dun sa loob. Parang may sumisilip dun sa loob ng chimney. Ulo lang siya, hindi ko alam kung bata ba o matanda. Basta ang nakikita ko lang may sumisilip. Sa part na to, i-enhance ko yung video. Dalawa yung detail design ng chimney. At dun siya mismo nag-manifest. Hindi ko na kinaya guys, lumayo na ako. Thank you. Diyan lang kayo. Nung pinipicturean ako ni Aldrin dito, parang may nararamdaman ako sa likod ko nito. So, medyo nagmadali na lang kami ng pag-explore. Tapos picture-picture taking na lang. Ayon kasi sa mga kwento at sabi-sabi, bukod daw sa mga pare, madre at mga bata na ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II sa lugar na ito, meron din daw isang nurse na di umano ay tumalon mula sa krus na ito. Isa rin sa pinagmamalaki ng Dominican Hill ay ang mismong view deck ng Diplomat Hotel na mayroong 360-degree view ng City of Baguio. Ito naman ang kilalang fountain sa loob ng Diplomat Hotel na pinaniniwala ang marami na tagpuan na pugot na ulo ng tao. Kung kaya't hindi rin maiwasang katakutan ang lugar na ito dahil na rin sa hindi mabilang na masalimuot na karanasan at sinapit ng ating mga mahal na kababayan. Ayon din sa mga kwento-kwento ng mga guardian nagbabantay sa lugar, kapag sumasapit na ang gabi, ay marami daw sila naririnig at nararamdaman sa buong magdamag.
Kadalasan daw na kanilang naririnig ay tila may naglalaglagang mga gamit, mga kadenang hinihila, mga naglalakad, at tunog ng mga sapatos ng mga sundalong nagmamarcha sa paligid ng buong gusali. At sa tuwing oras ng kanilang pagroronda sa loob at labas ng kanilang nasasakupan, ay wala naman sila natatagpuan na kahit na ano bukod sa abandonadong lugar. At ayon sa mga paranormal experts, isa ang Diplomat Hotel sa mga pinakamatataas ang paranormal activities. Mga paramdam, mga bulong na tila nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng gusali, mga panaghoy at hiyaw na tila humihingi ng tulong ng mga kaluluwang hindi matahimik mula sa kabilang buhay. We'll be right back.